Ito yung ano, may nag-comment siguro on to. Baka may negosyo to, itong Pilipino na to. Hindi ko naman sinasabi, yung ibang Pilipino dito, na tama yung ginagawa ninyo, na nabebenta kayo ng pagkain kasi nga, maaari kayong madali dyan kasi nga kailangan ng permit, although sa bahay, kailangan din ng permit. Eh, wala naman tayong sinasabing tama yun, di ba? Ang sinasabi lang natin, paalalahanan natin yung kapwa Pinoy bago nyo isumbong agad. Tingnan mo, yung kapwa Pinoy nagmulta ng 50 mil. 'Di ba? Eh, maliit lang naman kinikita nun. Hindi naman siguro malaking, ano yun eh. Hindi naman malaking business yung ginagawa niya, mga ulam-ulam. Ayun yung sinasabi ko hindi naman lahat. Wala naman ako sinabing lahat ng Pilipino ganun eh. May mga Pilipino ganun, mga parasite. 'Di ba? Siguro naiinggit. No? Ito nag-comment na to. Naiintindihan kita. Naiintindihan ko yung ano mo, yung komento mo o yung gusto mo sabihin. Pero hindi ko nilalahat ang Pilipino. At saka, well, kahit naman kung tutuusin lang totohanan lang kahit naman naka ano yan, naka-permit yan eh. Sigurado ka ba na malinis ang tinatrabaho nila? Alam ko yan kasi trabaho ako sa kusina eh. So baka mas malinis pa nga yung iba na yan eh na gumagawa sa bahay kaysa sa talagang restaurant eh. Baka di mo alam, baka di ka nagtatrabaho sa kusina. So ang gusto ko lang yung punto, yung mga kababayan na to maliliit lang to, palalakanan mo. Pwede mo naman sabihan na ano eh, abayan baka madali tayo dyan na idiyo ka na lang ulit. Pero pag ginawa niya pa rin, wala na tayo doon. So, nasa sa kanya na yon. Ang punto doon, ang gusto ko lang sabihin, pag malasakitan yung mga kapwa nyo Pilipino rin, no, hindi yung sumbong ka na agad sa government. Eh yun, nakawawa yung Pilipino. Kaya paalala lang din no, sa mga ganito, medyo layo tayo sa mga toxic na mga ganito. Maraming ganito dito sa Canada. Ayun yung nakakalungkot na na katotohanan. So ingat tayo.